Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode natin ngayon, mapag-uusapan natin ang buhay noong panahon ng martial law dito sa Pilipinas. Ngunit, bago tayo magsimula, ako nga pala si Rain at kasama ko sa talakayang ito ay walang iba kundi ang ating kaibigan na si Sabina. Oo nga, Rain. Ngayon, isasamahan namin kayo sa mga kwento ng mga taong nakaranas noon ng hirap, pagbabago at mga aral na natutunan. Alamin naman natin kung ano ang mga naaalala ng mga taong nakapanayam natin noong panahon ng martial law. Ayon nga kay San Juan, April na isa sa mga napanayam, naalala niya ang takot at higpit ng pamahalaan na nagdulot ng limitadong kalayaan sa mga tao. Ayon naman sa isa pa naming nakapanayam, ang naaalala ko noong panahon ng martial law ay marami talagang mga tao ang nawalan ng kakayahan para ipaglaban yung sarili nila. Lumaganap yung katahimikan dahil sa mga curfews at yung pinakamasaklap pa doon ay nagpatupad ang mga militar ng pagtugis sa mga tao kahit na wala naman silang sapat na ebidensya para ikulong yung mga ito. At isa pa sa bagay na napahirap sa mga tao ay yung kawalan ng mga mamamahayag dahil lahat ng mga TV stations ay under ng ating Pangulo na naging parang diktador na rin noong panahon yun. Sa akin mga narinig na kasagutan, tunay ang grabe ang martial law noon. Oo, totoo yan, grabe ang sinapit ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Makikita naman natin yan sa mga kasagutan nila. Ang kanilang karanasan at kung paano nila ito isinabuhay. ayon sa kasagutan, naging mahigpit ang seguridad at maraming Pilipino ang nabuhay ng may pangamba at pag-iingay sa kanilang mga kilos at pananalita. Isa pang kasagutan. Noong lumaganap ang martial law noong September 3, 1977, talagang ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Isa pa sa kinalulungkot ko ay walang partisipasyon ang mga mamamayan sa ginagawang batas ng ating Pangulo. Sobrang taas ng mga bilihin, although pinapakita nila na maayos yung pamumuhay ng mga Pilipino. Ako at marami pang ibang mga Pilipino na nakakaranas ng paghihirap, mababang sahod, at kawalan ng hustisya sa mga pagpatay na kailanman hindi talaga nabigyan ng hustisya. Tapos ng lahat, alamin natin ang kanilang mga natutunan at aral na nakuha nila sa panahon ng martial law. Isa sa mga aral na natutunan ko bilang Pilipino na nakaranas ng martial law ay dapat maging mas mainam tayo sa pagpili ng ating mamumuno. Hindi sapat na magaling lang sila sa mga bagay na pangpangulo tulad ng pagmamanage ng financial. Dapat nakita rin sa kanila yung puso para sa mga mamamayan. Dahil kung wala yun, mahihirapan sila magpatupad ng batas para sa ikabubuti ng kanilang mamamayan. At dapat matuto rin tayo na sapat na ang isang beses na may pakita ng Pangulo natin ang kakayahan niya mamuno at sana huwag natin hayaan na mapunta lang sa kanila yung kapangyarihan, lalong-lalo na at mas marami tayong mamamayan. Kung makikita natin ang mga naiwang aral ng martial law sa mga Pilipino, malalaman mo talagang malaki ang naging epekto at alaala na naiwan ito sa Pilipinas. Napakagandang mga kasagutan. Ngunit dito'y tunay na nakikita ang lupit ng martial law noon. Siyang tunay, Rain. Sana ay may natutunan ang lahat ng nakinig sa podcast na ito at naway na ipakita namin kung gaano kahalaga ang alalahanin at kasaysayan para hindi na maulit iyon. Maraming salamat din sa ating mga co-host. Sana ay maulit muli ang ganitong pagsasama na mapag-usapan muli ang ganitong usapin. Muli, maraming salamat sa lahat.